Ang weird ng mga nangyari, no? Nagsimula sa post ni PBBM ng family photo nung Eastern Sunday that looks like a throwback pero hindi nilinaw. Then post a committee meeting with blurred details. And using an old video for a latest news. Nahagip si Enrile. Then PBBM having an interview for health confirmation but with weird angle that looks AI-ish. Para tayong naglalaro ng Pinoy henyo. Tao ba to? Hayop ba to? Buhay pa ba to? Patay na. May cancer? Stage 1, 2, 3, 4. Dahil dito, tumataas ang emosyon natin. At pag tumaas ang emosyon, bumababa ang pag-iisip. Lalo na dito sa mundo ng social media. Ang bilis mag-share kahit hindi sigurado. And here's the twist. Paano kaya kung hindi ito aksidente? Paano kaya kung ito ay strategy? Kasi pag pinaviral mo ang isang issue, hindi na lang yan balita. Data na yan. Makikita mo sino ang unang naniwala, sino ang nagpakalat, sino ang hindi nag-fact check. Doon mo makikita ang buong network. At kung ganito ang nangyayari, there's three effects to that. Una, nahuhuli ang mga vloggers na madaling magpakalat ng fake news. Pwede silang balikan legally. Pangalawa, nasisira ang mga credibility ng mga dissenting groups. Lalo na yung mga madaling i-label at i-generalize. Siyempre, ang madalas target nito ay yung mga DDS. Pangatlo, nadadivert ang atensyon ng publiko. Nagiging alaala na lang sa ating isipan ng flood control. Also, this is some form of entertainment. Nawawala na sa ating isipan ng pagtaas ng mga bilihin at gas. Ang sarap kaya maglaro ng hanapan ng Pangulo. Bring me BBM. Kaya kalma muna tayo. And regarding PBBM self, kung totoo man yan o hindi, the best way to do is to wait. Kasi lalabas at lalabas din naman yan. Mahihirapan silang itago yan forever. At pag lumabas na, doon ka maghusga. Hindi habang nilalaro ka pa ng ingay. And here's the question. If these are all just diversion strategy, ano pa sa tingin nyo ang tinatago nila? Yun lang. And that's how I break it down.